Kining habubog ang kahilom batong paghihigugol ang seremonya sa pagbibigyan. Putting on a white garment. This white garment that we cover upon the mortal remains of our faithful departed represents the white garment which we receive in the sacrament of baptism. We ask of God, our loving Father, that through this celebration of the Holy Ones, the soul of our faithful departed, Sister Maria Sophia Alves, who was once washed clean by the cleansing power of the waters in the baptismal font, will be washed clean by the saving works of our Lord Jesus Christ. The Holy Cross. This Holy Cross is divided for us, each one of us. As Christian, we are marked with the sign of the cross upon our forehead during our baptism, and that through Jesus Christ suffering on the cross, we are born to his resurrection. The ensigns. This incense, this holy and fragrant smoke, symbolizes our words that rise up to God, pleasing and acceptable to him. This incense is used during the condemnation and the funeral mass as a sign of honor to the body of the deceased, which through baptism became the temple of the Holy Spirit. It is also a sign of our praise for our faithful departed, rising to our Lord, and a symbol of burial. The Paschal Candle. This candle reminds us of Jesus Christ, who is the light of the world, his victory over sin and death, and our share in that victory by virtue of our baptism. This Paschal Candle reminds us of the Easter Vigil, the light with we await the Lord's resurrection, and we may light for this living and the dead is kindled and lightened.
ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Panginoong Kristo nga gugma sa Dios, pagpanaghimo sa Espiritu Santo ana kanimo. May igsoon, may hapon kanatong. Espiritu Santo Kristo hanong labanay nga nagalirong karon tubangan sa altar sa Dios. O naghala ni atong santos nga misa, ato karong kiusahon tong kasing-kasing sa itong pagpangayon sa gugma o kaluwi sa Dios. Alang sa kapahalayan sa kalag sa pagsuon, fellow worker in the vineyard of the Lord, Sister Maria Sofia Ambris Stay. Mula ang kita ang ating habubog na kahilom, pinagi sa paghalog santos nga misa, the highest form of prayer, praise, worship, and thanksgiving, panawad siyang kalag sa hingpit na paagi, ang isahan kaniya ng kinabuhi walay katapusan. Ubusan ng bandang kita sa pagsamulong ng santos nga misa, maghinulsol kita karon sa atong pansin. Kaluyan na kita sa Dios nga magkagagamo sa tanan, upasayloon sa atong mga sana, lalong ta kita niya ngadto sa kinabuhi namin. Magampo kita, o Ginoo Amahan sa tanang kaluoy, imong kinahiyang pagkaluoy ug pagpasaylo sa kanunay. Nagpakiluoy kami kanimo, alang sa imong alagad sa Sofia, nga nining adlaw imong gipahalin nining kinabuhi tungod sa paglawom ug mituos siya kanimo, padangatas siya sa matuod nga pulianan ug hugna sa mga bali sa kalipayng tunay uban kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kamangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa kinaadma. Ang matarong nga mga tao panalipdan sa Dios ug dili kayod mag-antos sa kasakit. Usa ka binuang nga sayo ang paghuna-huna nga ang mga matarong nga mga tao mamatay o nga ang ilang kamatayon usa ka makalilisang kanak. Ilang kitang biyaan apan dili kini usa ka kadaot. Sa pagkatinuod, ang matarong anakas na kalinaw daw nag-anto sila sa silong. Apan nagubok di ay sila sa masaligong paglahom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos gamay ra kung itandig sa mga kabulahanan nga ilang pagadawato. Ang Diyos nagsulay kanila, ingon sa mulawan, diha sa usa kahasu-hasuan, o gikaplagan sila nga angay sa pagpakiguban kaniya. Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunubon dito sa altar sa mga nagsimba kaniya. Sila nga nagasalig sa Dios moabot sa pagsabot sa kamaturan sa iyang mga paagi. Sila nga nagpatinumanon kaniya magpuyong uban kaniya diha sa iyang gugma.
kay siya maayo ug maluluyon kanila nga iyang gipili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumana iyo. Pagsang niya sa Santos nga Ebanghelyo, sumalan sa Mateo. Ulian sa Jesus Ginoo. Umahan Ginoo sa langit sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo
Kaya gipadayan man nato sa mga ulay kay balo ang ilog sa mga maalamon o mga maginagman. O mahan tuman kini kay mao may imo gusto o pagbuot. Nga kumamahan naghatag kanako sa kanabutan. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan. Ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Kadtong mga tao ut sa anak nga makaila sa amahan. Umari kamo kanako kamong tanan ni kapuyan ug gibugadan sa imong pasan ug pabawlayon ko kamo. Isamon nga inyong sundan ninyo ako kay manuman ko mapabsanon sa Espiritu makapagulay kamo. Sa iyo ng yugo nga ako gihapon ninyo ugaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May igsoon ka ni Kristo, mayong hapon pag-usap. May binahas sa mga banay nga nagsubo at mga banay nga nagmagutan to the members of the bereaved family of Sister Pia and also her family of PST din sa Karkar. Ang kamatayan ni Sister Pia takes me back in the year 2011 right after my pilgrimage to the Holy Land. Tungkol kay natong panahon na mausap ang pagkamatay sa mama. Inundong ko niini tungkol kay Sister Pia o akong mama, magkapangalan sila para silang yan. Si Sister Pia, Maria Sofia, Mama Sofia Milagros Sofia. Ang pangalan na Sofia simply means heavenly or godly wisdom. Yatong panahon na sa kamatayan sa kuwang inahan, napuno ko sa kasubo, o sa kasakit, tungkol kay akong mama spent 36 days dito sa ICU. Kapag 36 kaadlaw was an ordeal for me. Ang adlaw, pagkamatay niya, napuno ko, reaction ko pagluod sa Ginoo, daghan ko mga pangutana, daghan ko mga taligo, kurang ko sa mag-inusara, kasi kong hila. Kanya, huwag ko magdahong nga words of comfort and words of consolation sa Ginoo para nako. Dagikan guys sa mga pinamahang pinsay mga tabuhi ang gamiton instrumento siyang paghupay sa buang ibating ko na suko tus kang tayo sa Panginoon. Ikan sa akong igagaw taksa manugay ng nagpuyo dito sa Germany napada sa email ingon siya nga ayaw ng pag-uul sa kamatayon sa mama tungkol kay you are just visitors here in this world and our true home is in heaven. Ugtod man pinagi itong iyang mga pulong, words of comfort, words of consolation, nahupay na ko ang ibating katugod na subok kabigaw, and it was an eye-opener for me, kaya kalimut ako sa mga panahal sa tukang Ginoong si Kristo, ang toong tinuod na puringanan, tuaman sa langit, gani ang usa sa mga pag-ampo, sa Santo sa Gisa, nagingon, ay di kagulo, di kaguba sa puringanan, di kinibutana, ang puringanan tunhay, kadili ko guba, because it is made not of human hands, but made by the hands of God Himself, o iandang ni Kristo kadang kanatubanan. O mo ganing purianan, ang puno na ni Sister Pia, siyang hihimo na katapusang panaw on our last journey. Sa laing bahin may igsoon, fast forward na ko sa kulang papalandong o ipaambit na video, na sa samang paagi na right after my interview sa Holy Land, namatay ko ng mama, and right after the International Eucharistic Congress, Sister Pia kabahin gihapon in my journey tungod kay I was appointed as the chairman of the registration committee, ako mga bluhaton napagaan to kay Sister Pia. Kunya katong sa mga adlaw sa mga kasubo, pag-uul kamingaw sa pag-antos kang tayo sa mama, Sister Pia na unang usap sa kuha kasubo. Mga kabahin siya sa kuha panaw as fellow workers in the vineyard of the Lord. Kaya kinubuhin si Sister Pia as a life of self-giving for the greater glory of God. Pagkamatay sa kong papa, bawi hapon, ibati ko gagawin kami nga gusto ko because it was a very untimely death. Kaya wala mo to siya masakit. Kanya dito ang haya sa St. Peter sa Imos, yawa ko magdagong nga
ang words of comfort and consolation ay hatag ka na ko sa Ginoo. It is a total surprise for me. Yan gikapihang himong instrumento ako mga classmate nga gikan sa Bohol nga miunong sa Subo nga gihalad og Santos Kanisa dito sa Haya si Father Justado Aranara. Ipambit siya ko sa kasugihanon nga mo'y nagkapahanaw, nagkapawagtang sa kuang kasabot what is the true meaning of Christian death. Pasay-say siya ni mong sugilanon nga mo'y naghatag og kahupayan ako sa ipambit ninyo because this is the true the story that captures the most perfect sense kung sa kalugan sa kamatayon sa Stepia. Si Father Justado ng Aranara by telling us a story and then ito sa wealthy landlord sa asyendero. He owns vast acre of land. Sa iyang nako kayong asyenda, sa tilawala kanini is a very beautiful garden. O dito nining maong sa tanaman, anay duha usa ka buok bulak nga walay maanyag nga walay sama, walay makalupig sa nindot sa katahong ug sa iya usa nga kahumot sa iyang pagpagalingon. Mao nga ang mga trabahante nga magsugod sila trabaho sa pamano sa alas 5 sa hapon pauli sila one mile ining nindot kayo nga bulak in the middle of the garden sa asyendero. Hangtod nga nihimo ano kining kabahin sila ang day-to-day life. It became a routine sila pagpanabaho and they learned to love that flower more and more each day. Dili na galing nila mo-consider na kumplito ang ilang adlaw, kung dili sila makikuban, kung dili sila makakita the beautiful flower. Kunya, sa kabuntag ni Ana, ibong sila na katong buwag ay nakimahal na dili nila sipya ang mga sa adlaw na dili sila makikita, kaya sila kapuulog kaminaw, nawagtang nga dito. Pato silang tanan, hilang sila, o in the middle of their railing, niabot ang kasindero, ng tanan, kung sa may hilakan, anong nga, pinapay mabuting tanan. Ngayon sila nga ang buwag ang mga gimahal na tag-adlaw ang inabo kompleto adlaw kung dili uban kaniya nawagtang na diri nahanaw o nagulbi kay siya nabulag naman kanamo. Ngayon ang sindero wala pa dai kamo kibalo nga kaniha sa paggabi gani ko dinhi sa hardin o ako sa gitutlo o ako sa ginala dito sa ako ang mansyon kay ko na sa makiguban kaniya. O kaniyang kahulugan sa kamatayon sa Stepia, gikan din in her beautiful and lovely community sa DST, Daughters of Santa Teresa de Avila, itutlo siya kay ang Diyos na po na mag-ihang magbubuhat, pwede kapanagiyan niya sa hipit, o na po ang magtikuban kaniya. Sa ito pa dahil, si Stepia wala mawala, kung hindi na lamang ka na sa lugar, igitagana o iandam ka na sa pangangitong amahan. At to deeper our reflection and understanding, kung sa kahulugan sa katapusang panaw, paghihimo sa galaksa sa Kristiyanos, kayo sa kupari na nasahin siya dito talay kayo ng parokya. Niya, una niya nga dibuhat, naghimo siya ng getting to know each other, period. Yurot niya subay ang tanan niya ng mga parokyano, yurot niya lista sa iyang lagbok, iyang listahan. Sa dyan na kumplito ng tanan, kung doon ay mahibugso, addition to his parish, iyang ilista dito. Kung doon ay mamatay, dili niya cross out ng paglaan sa iyang libro, siyang listahan, siyang register. Iyan ang butangan o notation dito sa tumoy na kanitaw ka na gone ahead. Kaya para nining mga pare, kung kayo talainan, kung di mo taggan away, gone ahead, ay kung di mo taggan away, mawag ka, kung di na mabali pag-usap. Pero kung di kang kita, kung gone ahead, hawa man to siya, pero siya wala pa wala, kung di na muna naman dito sa lugar, in the context of Christian death, naguna dito sa lugar, nag-iandam, kung itaganan niya sa Panginoon sa Kristo. Kung kapatayon sa Sophia is the most perfect time, kasi siya, muang andam na, she's most ready, na muangkol, kung butubang sa tawag niya Kristo, kung maangkol na, hiling ko na, nagitaganan kaniya. Since ang kinabuhay ni Sister Pia is a life of self-giving for the greater glory of God, ay matupad ni San Francisco de Assis, persons are God's gift to us. Sister Pia is your gift to the Archdiocese. Kaya mo siyang kabahin sa panaw in terms of administration. Kaya mo siyang sa abag sa Cardinal Rosales Pastoral Center, uban pa ng mga buluhaton sa itong Archdiocese sa Subo. Umaga ng kahulugan na persons are God's gift to us, sangit sa mata sa usagusa, hinambigit ang atong kinabuhi sa usagusa. Karon na si Stepia, hindi ko na siya isang panaw, with the account of all her good works, ang pamilya pa sa kalibutan,
Ang pulong ni Kristo, maglanog-lanog diha kaniya, with wide open arms ng si Kristo, come, beloved by my Father, inherit the kingdom prepared for you since the foundation of the world. Kaya nagigupig siyang pagkalay, total dedication to self to the greater glory of God. O kung tapuson ang paambit pinati sa pag-aambit kaninyo sa kahulog sa pamalandong ni San Francisco de Assis o ni San Agustin, kunwat kung saan kahulugan sa kamatayan sa saga Kristiyanos. St. Augustine said, "Kini ko ng bulag ato ang ihalan ang siya, malaos o malalarag, ang mga luha nga nagadalaynay sa pag-aping o subuon kaminaw kasubo, maungga, ang kanila ang tugilikutan, maupos, karang pag-ampo, ang Santos na Misa, the highest form of prayer, praise, worship, and thanksgiving, abot dito sa langit, will reach before the holy presence of the Lord, kung mao'y magdalas ka na sa Sophia, hadool na dito sa Diyos. Kung sa makausapang may isuon, mapanay kita sa paghiusa sa mga kasing-kasing, sa pagpangay sa gugma o kaluoy sa Diyos, alang sa kapalay gayon sa dalang ni Sophia. Palihog malindog alang sa pagkakilang Magampo kita alang sa igsoon sa Sophia, nadto sa atong Ginoong sa Kristo nga may ingon. Ako mao pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang tao nga nagatuo kanako bisan kon mamatay siya mabuhi, o tanang buhi nga nagatuo kanako, dili gyud magantos sa kamatayon dayon. Atong tubag matag human sa mga magampo ingon kita. Ginoo dungga ang among pangabuhi. Ginoo dungga ang among pangabuhi. Ibanhaw mo ang mga pinatay. Ihatag ang mga igsuon nga Sister Maria Sofia, ang kinabuhing tunhay, kini ang mga pangayo mo sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangabuhi. Isahan mo ang paraiso sa nagbasong na kawatan. Dadan kini ang among igsuon nga Sister Maria Sofia, sa kalipay sa langit. Kini ang mga pangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangabuhi. Sa pagbunyag niya, ang among igsuon niya hugasan o gidiho sa lana sa kaluwasan tipon sa imong mga santos himuha siya mahiuban kini among gipangayo kuno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangabuhi. Sa imong lawas tubo siya nga gilikon hatagi siya duna sa imong ginhalian ganito. Kini among gipangayo mapuno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangabuhi. Ganang among kasubo tungkol sa kamatayon sa among igsoon nga Sister Maria Sofia, ang among pagtuo mahimutan among bayan o ang kinabuhing tunhay among kalaunan. Kini among gipangayo o puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangabuhi. Magampo kita. O Ginoo dungga ang among magampo alang sa may igsoon na Sister Maria Sofia, pasayloa ang tanay mga salag at singahan sa kahigpit sa pagluwas kaniya, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Please make me honest. Maigsoon, magampo kami para kanyang sakripisyo, dawatan ng tag sa Diyos na Amahan, magagagapong sa tanan. O Ginoo, dawat ang kining among halad, alang sa kaluwasan ni Sister Maria Sofia, si Kristo maluyon ta sa paghukom sa among igsoon, kay dito man siya kaniyang iyang Ginoo manluluwas, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo malaman ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay o makagagawong sa tanan, angay matarong kayo, na magpasalamat kami kanay mo, kanunay sa tanang gabi, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya, diha kaniyang kalooban sa bulangan nga pagkabanaw, bisidlaga lang kanamo, aron ang saan sa maabot ng kinabuhing dayon, magupay na kanila ang gisakit sa kamatayon nga dili kami kalahan. Kaya lang sa mga nagtuog kanimong Ginoo, ang kinabuhi mo sa kapandili matapos, o ginikatuna sa mga Koreana ni kinabuhian. Ang Koreana tunay ganda malang kinabuhi sa langit. Ubusawan sa mga anghel mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hulog nga pagkawin. Pagdos kini ikaw, Ginoo ang tugurano sa tanang kasantos. Ipanalangin mong espiritu aron pagsantos dinhi pagkasa. Aron mahimo kini alang kanamo kadawas sa dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa mapasakit siyang kaugalingon, ikuha siya upahan, ipasalamat kanimo, ipikas o ihatag nini ngadto siya mga tinunan ug tingon. Dawatan kini ninyo nga tanan ug kanang. Kay kini mao nga akong lawas kay kuya alam kanimo.
Sa samang pagita ko sa panihapon, ikuha siya sa talis. Ipasalamat kanimo pag-usab ug ihatag ni kadto sa iyang mga tinutan ug piingon. Nawata kini og Panginoong kabuhatanan, ikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pag-og tunhay kasabutan. Ang dugo ngay ula alang ninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang kasala papasayo. Buhata kini aron paghatulog kanyo. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, naghahalan kami kani mga mahal na inipahan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay kami giisip angay nga matubag o alagad kanimo. Ibaga kami nga malawas sa lawas ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Imuha na mahigit kami sa pagma. Kumanilayo ang Papa, ni Jose ang Obispo, o sa tanang mga pa. Inumdumi ang imong anak, si Sister Maria Sofia, na imong tawag na ng kinimong kinabuhihan. Sa pag-uniya, namatay sa Kristo, mabang ang unta siya, uban kanina. Inumdumi sa ang mga eksugan nga namamatay. Malawon nga mabalhaw sila. Kung ang tanan nga mamatay, tinasay kong kaluwi. Dala silang tanan sa pagsudok sa matayag sa imong kampo. Kaluwi kaming tanan. Imuha kaming kalayan na makapit sa kalawing buhay. Uban ni Maria, ang inahan na unay sa Diyos. Uban ni San Jose ang iyang pana. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos. Na nagatuman sa imong kapuntun kata sa katuligan. Uban kanila, amoy kawadayon o amoy kamayamayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniyawan kaniyaw iha kaniya, ihatagan ang kanimo matagagawang nga aman, iha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karumagan mo kita sa amin, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlokan nato sa atong panunubos.
Mangayo kami kalimong Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dawan. Hatagi kami sa kalinaw, nining panahon araw tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sana, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami kamalaumbon, sa pagbalik ni Yesu Kristo among manubos. Ginoong Kristo ang ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mong masala, pati pagsalig sibukan. O sibo-sibo kapabuton, hatagin kami sa imong kalinaw, kagiusa. Ikaw na buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mananang kaninyo. Ipakita ta ang pag-ibigsuon. Maigsuon kini mao sa Hesus Kristo ang Kordero sa Dios. Aragawag tang sa masalang sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga ginapit sa panihapon sa atong Ginoo.